Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman nating kwento ngayon ay Ang Alamat ng Kasoy mula sa Batang Matalino, W.S. Pacific Publications. Simulan na natin! Noong unang panahon, isang butihing ada ang namamahala sa lahat ng mga hayop, puno, prutas at mga halaman sa kagubatan. Siya ay mapagbigay. Isang araw, ipinaalam ng ada na magdaraw siya ng isang kasiyahan sa kagubatan. Inanyayahan niya ang lahat na dumalo. Lahat ay nagsipaganda para sa piging na iyon. Sa gabi ng kasiyahan, ang buong paligid ng kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw na dala na palipad-lipad na mga alitaptap. Maririnig ang huni ng mga kuliglig at kokak ng mga palaka na sumasaliw sa awit ng mga maya. Masayang kasayaw ng mga kuneho ang mga usa, ng mga elepante ang mga tamaraw at ng mga zebra ang mga tiyonggo. Ang mga halaman ay nakikipagsaya din sa malaking handaan. Naging kapares ni kangkong ang sitaw, ni mangga ang dalanghita, at ni saging ang papaya. Napakasaya ng gabing iyon. Ang lahat ay nagkakantahan at nagsasayawan. Ang lahat ay humahalakhak sa tuwa. Ang buong kagubatan ay puno ng saya. Sa lahat ng prutas, bukod tanging ang abuhing buto na nasa loob ng kasoy, ang lungkot na lungkot sa panahong iyon. Gustong-gusto ng kawawang buto na makalabas mula sa loob ng kasoy at makasama sa handaan. Mabuti pa sila, nakikita ang masayang paligid. Samantalang ako, heto naririnig lamang ang mga awit at tawanan nila. Hindi ko man lang makita ang katuwaan at ganda ng kapaligiran. May himutok na bigkas ng buto. Bagamat abala ang makapangyarihang ada sa handaan, ay naulinigan niya ang himutok ng abuhing buto. Buto, narinig ko ang himutok mo. Gusto kong maging maligaya ka. May kahilingan ka ba? Tanong ng ada. Ada, ayoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman at tuwang-tuwa. Magkakasama sila sa pagsasaya. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang kasiyahan. Malungkot na wika ng buto. Naantig ang maawaing damdamin ng mahal na ada. Kaya kanyang nawika, sigurado ka na ba sa iyong kahilingan? Opo, mahal na ada, sabik na banggit ng buto. Sa isang wasiwas ng ada sa kanyang nagniningning na paranglaw, ay nakalabas ang buto sa kanyang kinalalagyan. Kita sa mukha ng buto ang lubos na kasiyahan. Namamangha siya sa mga kulay at liwanag. Masayang-masaya na napapanood ng abuhing buto ng kasoy ang mga sayawan, kantahan at pagkakatuwaan ng lahat. Sa tuwa ng buto ay sumabay na rin siya sa indak ng sayawan at katuwaan ng lahat. Tunay na napakasaya ng lahat. Ang malakas na pagkokak ng mga palaka at paghuni ng mga kuliglig ay sumasaliw sa awit ng mga maya. Sa tuwa ng elepante ay kumembot-kembot ito sa pagindak. Napasabay din ang langit-ngit na galaw ng kawayan kasama ang baging na tuwang-tuwa sa pamumulupot at pagkunyapit sa biro na dala ng hangin. Wala nang sisidlan pa sa saya ang abuhing buto ng kasoy sa oras na yon at kanyang nasambit na sanay magpakailanman na siyang mananatili sa labas. Pinagbigyan naman siya ng butihing ada.
Hating gabi na nang iwas-iwas na muli ng butihing ada ang kanyang makinang na paranglaw. Iyon ay hudyat na ng pamamahinga. Huminto na ang mga alitaptap sa kakalipad, kaya wala ng liwanag na naaaninag. Nalungkot ang buto ng dumilimang paligid. Animoy ayaw niyang matapos ang pagdiriwang, lalo na nang biglang tumahimik ang paligid sapagkat ang lahat ay naghahanda na sa pamamahinga. Sa hindi inaasahan, nahalinhinan ng takot ang lungkot na nararamdaman ng buto nang biglang kumulog at kumidlat. Napansin ng buto na nagtakbuhan ng mga hayop at nagsipagtago ang mga ito sa loob ng kuweba. Dito ay siguradong magiging ligtas sila. Ang mga halaman ay natakot din sa matinding kulog at kidlat, kaya mahigpit na ikinapit nila ang kanilang mga ugat sa ilalim ng lupa upang makasiguro na sila ay ligtas. Tulad ng dapat asahan, bumuhos ang malakas na ulan. Sa pagkakataong iyon, takot at ginaw na ginaw sa lamig ang buto. Nabibingi na din siya sa ingay at kulog. Ganito pala sa labas, mamamatay ka sa sobrang ginaw. Wika niya na may pagsisisi. Nag-alala din siya at takot na baka tamaan siya ng kidlat, kaya napabaluktot na lamang siya sa kanyang kinalalagyan at napaiyak. Ayoko na sa labas. Gusto ko nang bumalik sa loob ng kasoy. Kahit anong hiling ang gawin niya ay walang nakakarinig sa kanya sa lakas ng buhos ng ulan. Maganda na ang panahon kinabukasan. Nadatnan ng ada ang kasoy na nakabaluktot. Pagkakita sa ada ay agad na hiniling ng kawawang buto na muli siyang ilagay sa loob ng kasoy. Abuhing buto ng kasoy, patawad, hindi kita mapapagbigyan sa iyong kahilingan. Bago mo sana hiniling na makalabas ay naisip mo ang magiging kahihinatnan ng iyong desisyon. Dahil ikaw ay hindi na kontento sa iyong kinalalagyan, ikaw ngayon ay panghabang buhay na mananatili sa labas ng kasoy bilang tanda ng iyong piniling desisyon. Wika ng ada sa nanlumong buto. Simula sa araw na yun, ang abuhing buto ay namalagi na sa labas ng kasoy, magpasa hanggang ngayon. Ang aral ng ating kwento, ang tunay na kaligayahan ay ang makontento sa biyayang mayroon tayo. Maging masaya sa tagumpay ng kapwa. Huwag mainggit kung lahat ng bagay ay mayroon ng iba at ikaw ay wala, dahil bawat isa sa atin ay may sariling tadhana na magdadala ng tagumpay sa lahat ng ating pinapangarap sa buhay. At dito nagtatapos ang alamat ng kasoy. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Hanggang sa susunod nating pagkikita ha, dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!